And magandang gabi po sa ating lahat. And even po sa lahat ng mga nasa online, magandang gabi po sa ating lahat. And kung nasan man po kayo sa oras na to, ay ina-encourage ko po ang bati sa atin na tayo pong lahat ay tumayo and let's start to worship God. Let's start to give our best through singing these songs. And let's declare that we are no longer slave to fear, that we are no longer slave to sin because we are a child of God. Amen? Amen. Come on. Purihin natin ang Lord sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. O Diyos, Ikaw ang madakila, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang may taas sa aming buhay, O God. Ikaw, O Diyos, ang aming mapasaya, Panginoon, sa aming gagawin sa oras na to. And God, as we sing these songs, Father God, as we give our best to you, O God, Lord, be glorified, Panginoon. And as we sing this song, Panginoon, Lord, we are claiming, Father God, that we are no longer slave to fear, that we are no longer slave to sin, Panginoon, dahil kami ay tinawag mo bilang iyong mga anak. We thank you, Jesus. We thank you, God. Hallelujah. Come on, church, sa oras na to, tayong lahat ay manalangin. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Come on, let's pray for our weather. Na hindi ito lalakas, na hindi ito makakapinsala sa bahay ng Ramon. Even outside Ramon, come on, let's pray. Sa pangalan ni Jesus, ay matunaw itong bagyo na to at hindi na muling makakasira ng mga pananim. Hindi na magkakaroon ng baha sa bahay ng Ramon. Thank you, Jesus. And let's pray for the word na mapapakinggan natin sa gabi ito. Let's pray that God will speak through His word at gamitin niya ang anak niya mightily, effectively, and powerfully as a strong instrument and a strong bridge to deliver what the Holy Spirit wants to say. Come on, just open your mouth and pray. Hallelujah. Oh God, we worship you, Jesus. You unravel me with a melody. You surround me with a song. Come on, just sing. Of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. Come on, declare. I'm no longer a slave to fear. Just say, I am a child of God. I'm a child of God. Sing, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From the mother's womb, you have chosen me. Go on. Love has called my name. I've been born again. And I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. You will sing. And I'm no longer a slave to fear. Come on, just sing. I'm a child of God. I am a child of God. I will sing. I'm no longer a slave to fear. I am a child
walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and say, I am a child of God. Can we declare? I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Thank you, Jesus. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Let's declare, I'm no longer slave to sin. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. I am a child of God. Isa pa. I'm no longer a slave to fear. Yes, God. I am a child of God. I'm no longer slave. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on, pwede ba hawakan mo yung puso mo while singing this song? I'm no longer a slave to fear, yes, God. I am a child. Come on, just sing it out. I'm no longer slave to fear. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Thank you, God. Thank you, Lord, sa pagtawag mo sa amin bilang iyong anak, Panginoon. We thank you, God, dahil ikaw, O Diyos, ang kinikilala naming Ama, at kami ay iyong kinikilala bilang iyong anak, Panginoon. Thank you, God, because you give us an identity, Panginoon. Binigyan mo kami ng privilege, O God, na kami ay tumayo dito, Panginoon. God, Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maghari sa aming buhay, Panginoon. Rule over us, O God. Rule over us, God. And we thank you, God, dahil iniligtas mo kami, Panginoon, sa takot. Iniligtas mo kami, O Diyos, sa sin, O God. Iniligtas mo kami, Panginoon, sa pagkagapos ng kaaway sa amin, Panginoon. Thank you, God, for your love. Thank you, God, for being a father to us, Panginoon. And thank you, God, for always comforting us with your presence and with your spirit, O God. Lord, until the very last breath that we have, God, Ikaw lamang, O Diyos, ang aming tinataas. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming dinadakila. At Ikaw lamang, O Diyos, ang aming kikilalaning bilang aming Ama, O God. We love you, God, and we will always honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya palakpakan po natin ang Diyos, yung pinaka-the best na palakpak. Hallelujah! And yun po, pwede na po tayong umupo. And syempre po, hindi po ako ang mag-share, hindi rin si Pastor, kundi ang mag-share po sa atin ay isang anak ng Lord. A woman of God na talagang makikita natin na
makikita natin na sobrang pinagpapala siya ng Lord, na sobrang may ginagawa ang Lord sa buhay niya. So, without further ado, let us all welcome Sister Jelly Ann. Jelly Ann. Hello, good evening po. So, yung kanta natin is yung magiging core ng um, sharing natin today. God wants to be, kayo po, gusto pong paalalahanan ng Diyos na you are a child of God. Amen po ba? Amen. So, ngayon po, ang pag-uusapan natin is the ID of the child of God. So, ano nga ba? Sino dito yung may mga ID na? School ID, maraming mga may school ID. Driver's license, mga driver's license, PhilHealth, yung mga madaling makuha yan, PhilHealth. Ano pa ba? Passport ID. Yung mga may passport ID na until now, hindi pa nagamit. Nagamit sa airport. Praying na sana, hopefully one of these days, magamit na natin. Amen po ba? At saka, nakalimutan ko, PhilC or National ID. So, yan yung mga examples ng ID na meron tayo. And, ano nga ba yung karaniwan na nakikita natin sa mga ID? Name, pangalan, di ba? Pangalan, ano pa? Picture, oo nga naman. LRN sa mga student. LRN or doon natin mabe-verify na si Juan de la Cruz na may picture na ganito, yun yung doon natin makikita doon sa LRN kapag student ID. So, yun. And, yan. So, ngayon, alamin muna natin kung ano ba yung ID. ID or identification. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng identification? Sabi sa dictionary, the state of being identified. So, yung paano mo makikilala or paano mo malalaman na ako ay yung pangalan ko is Jelly Ann, di ba? Yun yung pagkakakilanlan ko. Or 1B, evidence of identity. Pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Ano ba yung identity? So, ang identity is, yan yung pagkakakilanlan, yung individuality natin, o ang pagkakatulad mo sa iba. Alam nyo ngayon, napaka-importante ng pagkakakilanlan. Di ba, yung mga damit nga natin, may brand, may pagkakakilanlan. Even yung bagyo, anong pangalan ng bagyo ngayon? Mirasol, may pagkakakilanlan. So, importante ang identity or pagkakakilanlan. Since dun sa Old Testament, from the beginning, mayroon ng God give importance sa identity. Diba, nung during the creation, sabi niya doon, God created the heavens and the earth. And pinaghiwalay niya ang night and day. Tinatawag natin yung night ay yung madilim na bahagi ng oras as night, and yung maliwanag na part as day. So, mayroon ng identification kung gabi ba or umaga na. So, may identification. Pati nung nilalang niya yung first naman, he named him Adan. So, may identification. Ganon ka-importante ang pagkakakilanlan or identification.
So sa ID, makikita natin dyan, name, image or yung picture natin, address, parent kapag yung ID natin is school ID. Or kapag sa mga may asawa, ganyan, contact person, ganyan. And then, address, natapos na address. And then, citizenship. So, yun yung mga meron sa mga ID. So, number 1 is name. Sabi sa Proverbs 22 verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches. Diba? Ginamit to ng isang senator nung speech niya. Sabi niya, hindi ko hahayaan na ang pangalang binigay sa akin ng aking mga magulang ay ma-tarnish or mabahiran ng corruption. Sabi niya, I'd rather choose a good name than great riches. Ganon din po dapat tayo, kapag sinabing ako, Abuan or Luskaw, ay, alam nyo yung apelyedong Luskaw, pamilya yan ng mga matatalino. Nestle, pag sinabi, anong apelyedo mo? Pag nabanggit yung apelyedo niya, dapat ang mga tao sasabihin nila, ay, yung apelyedong yan, pamilya ng mga good singers. Di ba? Or si Pastor Valdez. Kapag sinabing Valdez, pamilya ng mga pastor. Meron yung mga ganon. Family of police, ganon, di ba? Dapat tayo bilang child of God, alagaan natin yung pangalan natin. We need to take good care of our name. Protect it. Kasi yun yung pride ng magiging anak mo, ng magiging yung susunod pa na generations after you. Diba? Para kapag sinabi yung apelyedo mo is blessing yung sasabihin ng mga tao. Hindi yung sasabihin, ay, ni Kastangay Kutkuan, ni Mario. Ay, sorry kung sinong may pangalan ng Mario. Ni Mario, tatakaw ti manok. Kulalansay. Gusto niyo ba yung ganon? Diba? Ang pangit pakinggan. So, tas yun yung iiwan mo sa magiging generation after you. Dapat, kailangan laging, kapag may ginagawa tayo, isipin natin, yung pangalan natin, ay, ikakasira to ng pangalan namin. Ikakasira to ng pangalan ko. Kaya dapat, kapag may ginagawa tayo, you need to take good care of your name, of yung reputation ng pamilya ninyo. Ganon. At saka sabi din sa Ecclesiastes 7, verse 1, a good name is better than precious ointment. Sa ibang translation, perfume or oil. So, ganon ka-precious or ganon kahalaga ang pangalan natin na kailangan nating alagaan din. Take good care of your name and have pride on it. Diba? Pag malaki mo, Jalian Abuan Luskaw. Diba? Ganon dapat. So, yan, alam nyo ba, sa maraming mga characters sa Bible na pinalitan yung mga pangalan nila. So, from Abram to Abraham, Sarah to Sarai, Jacob to Israel, Simon to Peter, Saul or sa Tagalog, Saul, to Paul, Solomon to Jedidiah. Bakit? Kasi ito yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin na may transformation. So from Abram, ibig sabihin exalted father. And then he blessed Abram, changed his name into Abraham. From exalted father, he made him the father of all nations. Di ba ang ganda? Kapag exalted father, ang nakakakilala lang sa kanya yung mga magiging anak niya, yung anak niya. And then, from that, wala na. Pero since God changed his name into Abraham and made him the father of all nations, from generations to generations, up until now, kilala natin si Abraham.
Ganon din sa kanyang asawa ni Sarai, may princess. May princess. O prinsesa siya ng asawa niyang si Abraham. Pinalitan ni God, ginawa niyang Sarah, princess. Bakit ganon? Tinanggal niya yung possession. Kasi it shows na even mag-asawa sila, may sariling identity si Sarah. May sariling pagkakakilanlan si Sarah. Hindi lang siya my princess ni Abram, kundi isa din siyang princess ng lahat. Tinanggal niya yung possession doon. Next, Jacob. Hopefully, yung mga youth natin, basahin niyo po yung mga life story ng mga characters na to. Si Jacob, kilala siya bilang what? Deceiver. Kasi niloko niya yung tatay niya. And then from that moment, struggles from struggles. Kasi niloko din siya. So he was deceived, he deceived his father, and then he was deceived. So nagkaroon siya struggle from struggle. And then God, one night, di ba, nakipagbuno siya. Or he struggled with God. Kaya pinalitan ng Diyos ang pangalan niya into Israel, and he was blessed. It shows na kahit na sa panahon ng struggle natin, 'di ba? I hope basahin niyo to para basahin yung mga life story nila. Sa panahon ng mga struggles natin, God is with us. 'Di ba? Kahit binibigyan niya tayo ng strength para mag-continue tayo day after day after day. Ganon. Next is si Simon, commoner fisherman. Commoner is, ano yung commoner? Usual. Parang hindi naman importante. Ganon. Commoner na fisherman. And then, tinawag siya ng Panginoon, come follow me. At tumalima si Simon. And then he was called Peter. Peter means rock. Solid na. Kasi si Peter naging foundation siya ng Christian faith. Naging disciple siya, 'di ba? Naging disciple siya ni Jesus Christ. And next is Saul. Si Saul doon sa Old Testament, kinuha yung pangalan niya sa Old Testament, yung first king ng Israel. Tinawag siya ng Panginoon. Alam niyo si Saul, isa siya sa mga persecutor ng mga Christian noon. Kapag may mga Kristiyano, ayun, pinapatay niya, ganun. Pero, aside from that, isa siyang prominent din na tao. Mataas yung title niya during that time. And then, dito, pinapakita ng Panginoon na kahit gaano kataas yung narating mo, yung achievement mo sa buhay, He will humble you. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya? He blinded him. He blinded him. Ibig sabihin ay literal na He blinded him, but it shows na God can wipe everything na meron ka. 'Di ba? And then from that time, naging, anong pangalan niya na? Saul to Paul. Yung Paul, ibig sabihin small. Kasi God humbled him. From sa napakataas na position niya, na persecutor ng mga Kristiyano, into, naging commoner din siya. Kasi nung naging share siya ng salita ng Panginoon, anong ginagawa sa kanya? Kinulong siya, 'di ba? Kung ano-anong siya na yung pina-persecute, 'di ba? It turned nagbaliktad na. Pero Paul stayed sa kanyang faith up until his death. And lastly, Solomon. And he was called Jedidiah, beloved of the Lord. Si Solomon, anak siya ni King David. Yung first King David at saka kay Bathsheba.
yung first na anak nila is namatay. And then second, si Solomon. It shows na kahit anong pamilya or kahit ano yung pinanggalingan mo, God can love you. Kasi sabi niya, Jedediah, beloved of God. So, ganun po ka-importante yung mga pangalan natin. And hopefully, mabasa po natin yung mga life story ng mga characters na yan para may matutunan tayo. Next is, next na makikita natin, image or yung picture natin. So sabi dyan, so God created man on His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. So sa mga nagkakaroon dito ng, anong tawag nito? Sexual identity crisis. Kung lalaki ba ako o babae, basahin niyo yan. Self-explanatory na yan ha, bahala na kayo dyan. Pero ang bibigyan natin ng diin is yung image. Sabi niya dito, God created man on His own image. So paggising niyo sa umaga, kapag titingin kayo sa salamin, dapat ang nakikita ninyo ay ang reflection ng Panginoon. Amen po ba? Baka nagsarming kayo, baka kapag nananalamin kayo, pagtingin mong ganyan, alan, yamot to, nagado ka murok. Ano? Kasno ba nga pumogi ato aya nga rupa? Ganun ba? Or namrom problema ka, bakit ganito yung ilong ko? Ano, kine-question mo na yung bawat parte ng mukha mo, day matam, agong mo, your lips, di ba? Dapat, ngayon, bago ka matulog, manalamin ka. Sabi nga niya, God created man on His own image. Ang gwapo naman ng taong ito. Di ba? Pag nananalamin ka, ang ganda naman ng taong ito. Ganon, ang i-highlight mo, dapat ang ma-magnify sa mga mata mo tuwing nananalamin ka is yung magagandang part ng face mo. Okay? Kasi you are created according to God's own image. So yung buhok mo, your physicality, physical, okay? Yung buhok mo, whether kulot ka or straight, hindi ko sinasabing ikaw ha. In general to ha, whether kulot ka, sabi kong gano'n kunanamet. So, your texture, yung texture ng buhok mo, yung kulay ng balat mo, your body shape, pinag-isipan lahat yan ng Panginoon, okay, na gumawa sa'yo. Hindi lang po yung physicality natin, pati yung personality natin. Lalo na sa mga youth, I know sometimes, question nyo, kastuyak nga ta. Diba? Bakit ayaw ko sa maraming tao? Kasi nga, ginawa ka ng Panginoon na, what? Introvert. O kaya kapag naman, mag-isa ka, mas hinahanap mo yung maraming tao. Ginawa ka kasi ng Diyos na extrovert. So, pati yung mga yon, your personality, it is a unique expression of the creative genius of God. So, ibig sabihin, kung ganon, pati personality mo, pati yung strength mo, ginawa din ng Diyos. Amen po ba? Pati ang iyong weaknesses. Okay, ginawa rin yan ng Diyos. God put it there in you to make it as a platform. Platform, kasi kahit na yung taong agbid-dabiddal, yung may, anong tawag yung sa English, yung agbid-dabiddal, yung mga pautal-utal. Diba? Kapag tinawag ng Panginoon, tas nandito sa stage, straight namang nakakapag-share ng salita ng Panginoon, o kaya, yung kagaya ko na kapag nakahawak ng mic, actually, naggagaral-gal yung boses ko. Alam niyo yung si Chris Aquino, gano'n, naggagaral-gal. Pero, thank God kasi parang normal naman ngayon. Normal ba?
Ganon. So, even your weaknesses, ginagamit yan ng Panginoon na sa platform para ipakita niya yung pagiging dakila niya na pwedeng kahit sino na tinawag ng Panginoon is pwedeng magbahagi ng salita niya. Amen? Next is address. Sabi sa Genesis 12:1, the Lord said to Abram, leave your native country, your relatives and your father's family, and go to the land that I will show you. Amen po? So sabi niya dito, go to the land that I will show you. Yung address mo, it depends kung saan ka i-direct ng Panginoon. Si Abraham, nung tinawag siya, sinabi niya, go to the land that I will show you. Tumalima siya agad, walang, Lord, paano po yung bahay namin doon? Si Pastor Osmar, tanungin niyo kung saan ba siya galing. Hindi naman taga-Ramon si Pastor Osmar, dati. Pero ngayon, syempre, taga-Ramon na siya kasi God called him from Baguio, Irisan, Baguio City to Ramon Isabela. For sure, si Pastor Osmar, nung high school si Pastor Osmar, hindi niya naman iniisip na, or pinapangarap na one day doon ako sa Ramon Isabela titira. Diba? But he was called. Ganon din kay Abraham. Nung tinawag siya, tumalima siya, at nung tumalima siya, hindi na siya nagtanong. Diba? Ganon siya ka-obedient. Hindi na nagtanong kung paano yung bahay nila, kung doon sa pupuntahan ba nila is may mga beach or what, di ba? Walang question, no questions asked. Tumalima siya. And nung tumalima siya, alam nyo kung ano yung amazing things na nangyari? God provided everything na kinailangan nila. Di ba? Ganon din sa atin. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon and when we obeyed, for sure, God will provide everything. Kasi tinawag ka niya di ba? Tama? Amen. So next, parent. Parent. So sabi dito sa Romans 8:15, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Dun sa kanta. So I am not fearful, di ba? Sabi niya, I am not afraid. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. You were adopted, di ba? And sabi dito, as His own children. Napakaganda nung text nito. Kasi pwede namang sabihin niya, He adopted you as His children. Pero sabi niya dito, His own children, may possession. Own, pagmamay-ari. Tama po? Kapag pagmamay-ari, inaalagaan, di ba? Kinakalinga. Ganon yung state niya. Kasi possession, pagmamay-ari. Hindi niya sinabi na His children. Habang binabasa ko to for the past days, His own children. Napakaganda. And now, we are given the privilege to call Him Abba, Father. Nung last week, napag-aralan namin na Abba, Father, ibig sabihin niyan, it's something personal, something intimate. Ako yung tawag ko sa papa ko is Pudrang. Ewan ko sa inyo kung anong tawag niyo sa father ninyo. Ito, kapag sinabing Abba Father, may intimate relationship ka with your father. It's daddy or tatay, ganon. Di ba? Pwede namang father lang. Kasi kapag father lang, ang identity niyan, isang lalaki na may anak. Ang tawag sa kanya ay father. Pero yan, Abba Father. Daddy.
Kasi nga, His own children. So, ganun kaganda yung relationship na meron tayo sa Panginoon. It's intimate and personal. And lastly, citizenship. Philippians 3, sabi sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Diba laging nire-remind tayo ni Pastor kung saan ka? Panglangit ka ba or pang impyerno? And then here, mababasa natin na ang citizenship natin is heaven. Diba? Sinong naniniwala na ang citizenship nila is heaven? Amen. So, alam nyo, Satan always deceives us. Niloloko niya tayo sa kung anong identity natin. Kasi si Satan, alam niya kung ano yung identity natin. Anak ng Diyos. And tayo, dapat constantly be reminded kung ano yung identity natin. You keep it into your heart para hindi mo makalimutan. Sometimes, Satan will call you names. Tatawagin ka niya sa mga iba't ibang pangalan. Lolokohin ka niya. Malilito ka. Tatawagin ka niyang magnanakaw, sinungaling. Diba? He will bully you. Diba? Ima-magnify niya lahat ng mga imperfections mo. Sasabihin niyang, you're too fat. Diba? Napakapayat mo, napakaitim mo. Ganon kasi bully din si Satan eh. And then, tatawagin ka niya sa lugar kung saan ka naman hindi nararapat or sa isang lugar that you don't belong. But then, I want you to be reminded that you are who God says who you are. Okay? Yun dapat yung lagi nating isa puso. That I am a child of God. Yun. You are who God says who you are. And who you are? Child of God. So, yun. Hopefully, basahin din po natin sa Ephesians yung mga identity natin para ma-remind tayo kung sino po tayo at kung ano po ang isang identity ng child of God. Thank you. Amen. Ulit, palakpakan natin si Lord. Amen. Yung pag-uwi nyo mamaya, diba? Kasi sabi ni Sister Jelly-Ann, your name. Alam nyo po na yung mga names ninyo ay meron din mga ibig sabihin yan. When I searched my name before, ang ibig sabihin ng pangalang Osmar, the glory of God. Diba? So, hindi ko din alam kung ano yung ibig sabihin ng pangalan ninyo. But you need to look on the meaning of your names. Kasi meron talaga. Okay, sometimes iniisip mo din, bakit kaya Osmar ang pangalan ko? Saan kaya napulot ng parents ko yung pangalan kong Osmar? Pero when I searched my name, Osmar, wow. Sabi ko, Lord, salamat sa pangalan ko kahit kakaiba pala. Meron palang magandang meaning. Amen? So, just like itong mga shinare sa atin ni Sister Jelly-Ann yung mga names, may mga pangalan talaga, may mga meaning yung mga pangalan nila. Even your name. Okay? So, mamaya, i-check mo kung ano yung meaning ng pangalan mo. And you will see kung ano nga ba. Pero may mga instances na nung nakikita ko, halimbawa, Osmar comes from the word os. Mga ganun lang siya. Pero yung iba kasi may ganun. Pero yung sa akin talaga, iba din. So, I thank God for that. So, sige po, tayo po tayo. That yung natutunan natin ngayon, ganda kasi we have our own identity sa ating Panginoon. So when they ask you, who are you? I am a child of God.
yesterday, it's my cell group with the young professionals. And then I asked them, sabi ko sa kanila, when someone asks you out of nowhere, tinanong kanila, who are you? Sagot naman nila, sino ka? Bakit? Mga ganun sila. Kasi out of nowhere, tatanungin ka ng mga tao, sino ka ba? Who are you? Mga ganun. Sabi nila, bakit? Mga ganun sila. Ang sabihin ko lang, Pastor, bakit? Mga ganun. Ang sabihin ko lang, Pastor, ako si ganito. Ang pangalan ko ganito. Okay? Ang iba naman, sagot nila, iba din. Pero, when I told them yesterday, it's connected with the one you are shared tonight. When I asked them, I told them, sabi ko, who are you? Ang pwede mo lang isagot, I am a child of God. One of our identity, the napakagandang identity natin is we are a child of God. Anak tayo ng Diyos. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, anak ka ng Lord. Kahit walang pangalan or walang meaning yung pangalan mo, the best identity that we have na natutunan natin tonight, you are a child of God. Let's pray. Thank you, Lord, because you called us from darkness to light. Tinawag niyo po kami maging isang anak mo, Panginoon. And you've changed us. You changed our name, Panginoon. Even all the identities that we have, Panginoon, ay patuloy mong binabago para maging karapat-dapat kami sa'yo. Lord, thank you. And just like what we have learned today, Panginoon, tonight, that everything we are going to live, everything para lang makasunod kami sa'yo, para lang maibigay namin yung karapat-dapat sa'yo, Panginoon. We will go out from our comfort zone para matutunan namin kung paano ang totoong pagsunod sa'yo, Panginoon. Just like Abraham, Panginoon, iniwan niya ang magandang lugar, iniwan niya ang napakaayos na lugar, iniwan niya ang pinagpalang lugar para lang sumunod sa'yo, Panginoon. And in that moment, you blessed him, you blessed his family, and everything that he had, Panginoon, ay patuloy pang napagpala at patuloy pang nakilala, Panginoon. Lord, I pray, just like Abraham, matutunan po naming sumunod sa'yo ng lubusan. Thank you so much also to the life of our sister, si Sister Jelly Ann, na ginamit mo tonight. I pray na ikaw po ang patuloy pang gumamit sa kanya in a mighty way, na mas marami pang pagkakataon, Panginoon, that she will be able to share your word in front of many people, Panginoon, even to our church, Panginoon. Maraming pong salamat for her life. Bless her life. Bless everything na ginagawa po niya, even lahat, Panginoon, ng kabuhayan nila, at pati po ang kanyang asawa na nasa ibang bansa, Panginoon. At pati po ang kanyang buong pamilya na saan man sila. I pray that you're going to bless them and bantayan niyo po sila. Maraming pong salamat. We love you, God, and we honor you in Jesus' name. Amen. Amen. Palapan natin ating Lord. Okay, so now, circle ulit tayo. And before we go to our prayer time, you can just drop your offering here, because I know the Bible says, God loves the one who gives cheerfully. So, mas pagpapalain tayo ng Lord. Come on. Any amount na binibigay natin kay Lord, He sees it, nakikita niya ito, at pinagpapala niya ng lubusan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, Jesus.